naman akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at maraming pinaka-inaabangan na issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy nito ay nilabas na nga ng tita ni Ate Erica ang tunay na dahilan kung bakit minessage niya si Kalingap Val at humingi ng tulong. Ito daw kasi ay hindi pagtigil ng mga tao na pagbabanta sa kanyang pamilya. Galit po sila sa akin dahil kasi dati po nag-post po ako noon sa ano po noon yung reactor po na sabi ko tumigil na kayo niyan na pambabanta sa pamilya ko dahil pag po ako napuno ilalabas ko ang tunay na tinatago ng ano ninyo iniidolo. Pero hindi pa rin kayo tumigil kaya ako nag-post na para huminto na ng ginagawa niyo sa akin. So, kung alam bakit siya nakikialam sa pamilya niyo ay pag-asaan niya. Pinapalabas po kasi niya lagi Kuya Val si Erica lagi daw po dito maganda ang pakisama namin maayos pa daw po kami gusto po kasi niyang panindigan namin na oo kahit naman po pumupunta dito si Erica nagbibigay daw po sa amin ng sustento si Erica gusto po nila hindi naman hindi naman nasa totoo lang naman po ako kaya po ako nagsasalita ng ganito. Nagtrabaho daw si Erica, siya daw nang bibigay sa amin, siya daw nang susuporta. Yung butog yun. Sabi ni ini, Torres? Oo, yan o. Hingid ko dyan. Hindi naman. Wala yan. Nagtrabaho lang para sa kanila, sa kanya lang. Hindi ka nag-i-interest na bigyan kami. Ay, ako'y marunong din ako magawa kahit para ba anong hanap buhay. Siya lang naman, meron din naman ako. Ayaw yung tiyahin ko, nakapagsasabi rin yan. Siya rin ang nakakita ng pera na dinala dito. Kung sino ang tumanggap ng pera, turulog kami. Sa anong pera yung galing kanino? Kay Sir John A. daw po. Magkano? Yun na po, hindi po alam ng tiyahin ko. Para saan daw yun? Yung papabahay po. Sa libre. Kasi siya daw po nakakita. Habang ganyan yung mga kabutugan ng Rabanis. Samahan nilang yan. Pasok siya ng hindi niya naiintindihan ang buhay ng may buhay. Nakikialam sila? Nakikialam ka sa amin ay hindi naman niya alam ang katotohanan na kung saan nagdaki ang mga bata niya. Hindi niya alam ang buhay niyan. Siya nagpalaki yan. Kaya alam kung kanyang mga batang yan. Noon, malanga pa sa amin yan. 1 taon pa lang yan, katimbang lakad. Si Silami, 2 taon pa lang, ako ang tagalaba. Tulong-tulong kami mag-asawa. Yung ina, nagkapakasarap sa Maynila. Sabihin niyo. Grabe at ramdam na ramdam nga ang hinain ni Lola Miguel sa mga ginawa ni Ate Erica dahil hindi niya daw lubos maisip na ganun ang gagawin at igaganti ng kanyang mga apo na inaruga niya simula bata. Hatid sundo niya pa nga daw ang mga ito sa kanilang school. Ating 3 buwan. 1,000. 700, 500. Isipin daw po ninyo kung makakasapat naman yun. Yung hirap po, nandoon na. Naroon na. Ikaw ang nagtiis. Pagkain ng mga bata, baon, hatid sundo. Hindi na naisip, tapos papasok rin ng gayon. Hindi man niya ka ano-ano yun. Wala siyang alam sa mga batang yun. Kaya yung imitoris niya, butog yan. Napasok yun sa gayang mga sitwasyon, hindi man niya alam. Ba't nakikialam siya sa pamilya niyo? Yun nga po ang hindi ko alam. Baka kung pamangkin niya. Alam ang buhay ng magkapatid. Yung panimira sa social media, pwedeng i-demanda natin yun. Ay, kung po, hindi pwede yun. Ano? Po. Kasi kayo ang i-demanda, wala makang ginawa kasalanan. Wala akong kasalanan dyan. Bakit? Kayo ang sinisiraan. Kami ang paparatang ng kung ano-anong mga kasinungalingan niya. Hindi ko man... Yung pirang niya, wala man akong hinawakan ko yan. Pero ibinili ko talaga ang utos nila. Nagpirma ko sa... Ako napirma doon sa hardware. Ako nag-receive ng ano. May mga resibo yun? Ay, meron po yun. Nakay sila may po. May hawak.
binibigay ko ni Papa. Tapos, Ibigay ko po na sa kanya. tapos po nung nasa ospital na si Mrs., ibinigay ko sa tiyuhin niya, yung tiyuhin niya ng parang Sila na ang nagpaganda. Ang bahay, sila nagpaganda. Tinayo lang po, pinaano Ako lang ang nagpatayo noon na pinaporma ko. Pinaporma. Pero nung nasa ospital na si Mrs., yun na, binigay ko sa tiyuhin niya. Siya naghawak ng pirang yun na ibinibigyan ni sila para pambayad sa mga gamit na sila nang papasahod. Siya ang nagpapasahod. Sino ka pasahod? Sila Wala ka lang perang hawak doon. Wala na po. Ubus naman yung pirang. Ilan ba yung trabahador na trabaho? Marami? Madami po, para yung unang pasok dun ay ilan ba? 6 nata sila noon. Tapos nagdagdag ng 4. Isampu na. Maganda yung bahay nila po. Maganda yung bahay. Lahat pera ni John A. yun. Pira po ni Kuya John. Pwede makita yung bahay nila? Hindi naman po kami nakakapunta. Hindi ako napunta nito. Sino kaya pwede kong maging kasama para matuntok ko yung bahay nila? Makita ko na. Huwag lang magpakita. Siya lang. Kahit po mga pamangkin na. Wala ba sila Sheila May dyan? Nandiyan po. Nandiyan po yun. Pwede po. Hindi naman po kilala. Hindi man. Nagpaalam na kami doon. Kaya tingnan na namin yung bahay kung ano. Pwede po. Pwede naman. Pasama kay Papa. Di po siya lalabas ng mga. Dito ang daan. Pinag-usapan nga rin rito kung paano talaga nagbago ang ugali ni Ate Erica simula sumikat ito. Marami na kasing tao nag-idolize sa kanya at kilalang kilala na rin siya dahil sa Kalingap. Kaya nga hindi rin lubos nila maisip na aalis siya sa Kalingap dahil kung tutuusin ay utang na loob niya talaga ang kanyang kasikatan Tingnan na namin rito. yung bahay kung ano. Pwede po. Pwede naman. Pasama kay Papa. Di po siya lalabas ng mga. Dito ang daan. Sa side po. So, para malaman natin yung ano po. Gusto ko lang makita yung bahay kung ano. Wala naman talagang intensyon na ano. Gusto ko lang makita namin yung bahay na talagang nandyan yung bahay. Ha? Ano na eh? Ang kwento? Problema din po ako. Bakit? Yung istorya. Na-stress din yung kapatid ko. Bakit mo may stress ka eh? Naisip siya ng pamilya niya. Ayaw ko po ng magugong buhay. Yeah, oo nga. Kaya nga nagpunta ako dito at inayos natin kasi nga kung kayo lang po, wala kayong katulong. Lagi kayo ay at sila panay po sa social media. Ayan po si Mama, makapagsabi rin po yan. Sinisiraan kayo. Mga anak namin yan umpisa pa tulungan sila. Kaya lang itong nagpapira na nakilaban. Ang ganda ng ugali. Hindi napunta rito. Sila Sheila May at si Erica. Nag-birthday nga po yung kapatid ko, maski isa walang nakarating. Ayan po. Sino? Para sila, may wala po nakarating. Sino nag-birthday? Ito nung ano, Nag-birthday kayo, Nay? February? February 10, Hindi ka pinuntahan dito? laman lang. Pero inaangkin nila na sila po ang nagpahanda kala Mama. Oh. Coke lang daw po ang binili namin. Naghanda kayo, Nay. Kami po ang naganda. Kami po Kayo? ang nagluto. Nakatita ko po yung photo. Tapos, wala sila dito, hindi nagpunta. Oo, opo. Nag-alis na lang po kami, wala talaga nakarating maski isa. Grabe naman, ito lang ang dalawin yung lola, di naman magawa-gawa. Kaya isasama ng lupo ay, bakit pinabayaan nila yung mga tayo mga sila nung ang gandang samahan, tapos nagkaroon niya. Bakit ba yun ay nangyari sa inyo? Ba't ito parang nagkagulo-gulo na kayo? Dahil sa pera? Hindi naman po kami interesado po sa pera. Hindi naman po kami nag-aano sa pera. Oo. Ang akin lang naman po Kuya Bali, yung kagaya po ng dati na ano po kami damay-damay pag ganyan nagkakaproblema kay Mama. Pero sila po kasi nagpahawak sila sa pera, nag-iba yung ugali nila. Nung dumating yung pera ni Sir John A, naakala ni Sir John A magbibigay ng pagbabago sa buhay naman ng mga bata na yan. Pero hindi naman pala. Lalong napasama. Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagbabaga at talaga namang pinakausap-usapan na issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panunood.
Hanggang sa muli. Bye!